This is for Kylie and Miguel. Did you undergo any special training for the action sequences in the series? Tell us about your Buwis Boy experience na nag-rappel kayo sa 17th floor ng GMA building in preparation for the show. Maraming salamat, Lexi. Ayun, nag-military training kami. Kasama sila Jack, Buboy, Miguel. And yun yung bagong ginawa. Kaya yung rappelling nga. So that's what's new for me. Diba? Ako, since ito nga yung isa pinaka-una kong hard action, nagkaroon ako ng training din with the army sa Tarlac naman kami na, nag-overnight ako. Kasama ko si Cheska na rin. So, kailangan ko kasi kailangan ko mas maintindihan pa kung paano mahawak ng barrel since first time ko. Dahil yung Batang Riles, drama action siya. So, yun, kailangan ko ng training. And yung rappelling din, first time ko yun, sobrang nakakaba. Pero dahil very supportive yung prod natin, sila Miss Ali, sila Miss Joy. Tsaka si Direk. Oo, actually, si Direk may idea nun. Di ba, Direk? Yung rappel. Sabi ni Direk, kailangan natin ng pasabog, kailangan pagbukas ng show natin, ito agad yung makikita nila. Ito yung kailangan nilang abangan pa sa mga susunod na week. So, nag-rappelling kami sa buong GMA7 na building. Tapos yun nga, sinasabi nga, grateful ako sa pro dahil sobrang supportive nila. Talagang sinisiguro nila yung safety namin at yung suporta nila nandun. So kami bilang artista, gusto rin namin suportahan yung prod na, gusto niyang pagawa sa amin to, since gusto nating pagandahin yung show, gagawin namin. Hindi kami nagdalawang isip ni Kylie na, rappelling, training bukas. Ikaw, di ka nagdalawang. Ako nagdalawang isip ako. May dalawang anak na naghihintay sa bahay. Pero kasi, on my part naman, yun ang pinakagusto ko sa trabaho ko, na bilang artista, nakakapasok ako sa buhay na hindi ko buhay, tapos nagagawa ko yung mga hindi ko talaga nagagawin kasi nabawasan na yung pagiging daredevil ko dati nung bata ako, nung wala pa akong anak, gusto ko yan. Pero nung nagkaanak na ako, binawasan ko na. But then, nung na-experience ko na yung parang lumilipad na feeling, it was worth it. It was worth all the fear and the kaba. Worth it talaga. Tsaka worth it para mapaganda yung show namin. So, yun. Guys, take note, sila talaga yung nag-rappel. Opo, grabe. Hindi po, mga Apat 6 na times. 6 6 8? 4 to 6 times kasi Nung may training pa third eh. time na, para na kami nagpaparasing. Shoutout din kay Abidja. Nakasama namin. Oo! Nakahawak pa ng camera yan. Oo, nag-rappel. May hawak na camera. Saan ko nakita? Ayun, Maraming salamat, Kylie and Miguel. Abangan natin yan, guys. Ako grabe, nung napanood ko din, parang, We'll be right back, mga kaibigan. Our Kaya next... mo rin yun, no? Ay, naku. Subukan natin. Pero yun nga, dahil nag-rappelling na kami, madami pang ideas sa direct na gusto Yes, namin abangan gawin na mas natin. intense, mas nakakatakot, pero abangan nyo na lang. Sana matuloy. Sana. Enjoy. Abangan natin yung mga kapuso. Eh, sabi dito for Kylie, Jack, Buboy, and Miguel. If your character has a signature weapon in real life, what would it be and why? Sinong unang gustong sumagot? Kung Character or as Kylie? if your character, ulitin ko, Buboy. Hirapan kasi siya, English kasi ito. If your character had a signature weapon in real life, what would it be and why? I think si Isa's, my character's name. Gumagamit siya ng baril because she has to. Tapos, she's on a mission. Pero I think deep inside, ayaw niya talagang, kung posible, hindi siya papatay ng tao. But, kung pipili siya, hand combat na lang. Para there's a chance na pupusasan na lang niya yung character ko. Pero as Kylie, hindi naman kasama, but I'll just say it, gusto ko knife. Kasi mas intimate ang knife. It cuts like a knife. Yung character ko si Gala, feeling ko, ano yung tawag doon mo yung nilalagay sa fingers? Knuckle, yung 4 fingers. 4 fingers. Kasi feeling ko yung
Yung character ko kasi parang mas gusto niyang mas ramdam yung bawat suntok. Eh. Parang mas intimate din. Pero yung, alam mo yon kasi pag baril, parang hindi niya ramdam eh. Pero pag sinusuntok niya yung kalaban niya, mas ramdam niya, mas na re-release niya yung galit. And at the same time, masasaktan din siya. So parang, okay. Kayo po. So, Knuckles. Boy, Jack muna. Si Jack muna. Signature weapon. Wala naman ang ibang hawak dito, hindi computer lang. Siguro kung ano lang yung favorite kong i-access. No? So, yung computer, ihahampas mo sa... Eh, powerful yun, alam mo ba? Oo, grabe yun. Andun lahat. Gastos yun. Basta ang character, bigyan mo lang ng laptop, kaya ko na i-access lahat. Ganun. Pero yun na ako ang favorite natin i-access. Siguro kung ako tatanungin mo, CCTV. Para makamusta natin mga malan sa buhay. Makita natin through. Sino ba yan? Uy! Pero in real life, anong gusto mong signature weapon? As Jack Roberto. Mga rifle, no? Mga Yes, Buboy? Siguro, bukod dun sa sobrang haba kong baril, na revolver, thank you po, Chief. Bukod dun sa revolver ko na hawak, kasi si JJ takot naman din siya sa baril eh. Kahit nga ayaw na nga rin gamitin niya kasi gusto talaga ni JJ ay magpalipad po talaga ng drone. Yun yung hobby niya. At kung gagamitin ko siya as Robert. Robert Smart. Siguro drone pa din. Kasi una-una sa lahat, takot ako sa heights. Oo, so natutuwa ako dun sa drone talaga na ang daming pwedeng gawin sa drone. Pwede siyang gawin through defense. Pwede rin siyang gawin through attack. So, di ba? And for communication and for surveillance. There's so many ways to do that. So, drone ang drone. signature weapon. Yeah. At dahil narinig ni Direk na talagang may takot ka sa heights, may plan ka Nagkakapeling ka din. para ma-conquer mo yung fear mo sa heights. Jesus. Guys, palakpakan po natin guys. There you have Sir Bernard Santos of My Movie World. The question is, you've done action roles before. What new side of you will audiences see in Task Force Firewall? May tanong muna ako. Ba't ang pogi mo today? We'll be right back. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbigay ng oras para sa show namin. The question, ano yung tanong nakalimutan ko? The question is, can you read it? You've done action roles before. What new side of you will audiences see in Task Force Firewall? Siguro po ang masasagot ko dyan is yung rappelling namin from 17th floor, di pala 15th. Kasi bata pa lang po ako, nagka-training na ako with the harness, kung paano gamitin yung harness ng tama. Pero first time kong bumaba sa building. And ang masasabi ko, nakakatakot po siya. Pero nagawa namin ng maayos and ang ganda tignan pag napanood niyo na po. So I'm super proud of myself and yun nga, abangan niyo po yun. So that's new. Also, first time po makakatrabaho si Miguel dito. And body cop ang relationship namin dito. So, yun, ang ganda rin ng chemistry namin on screen. So, and ano siya, mahusay siya na artista. And yun, I'm really, really happy to be working with him. And syempre, the rest of the cast. Thanks, Kylie. And now for Miguel Tan Felix. Miguel? Do you have size 9? Joke lang po. Inside joke lang po namin. How did this role challenge you as an actor? And what did you discover about yourself through the process? Thank you for that wonderful question. Good afternoon po sa inyong lahat. Para sa akin, isa to, ang challenge sa akin ito ay yung genre niya, na hard action. First time ko mag-hard action. Pero dahil willing naman akong magpakapagod sa set, nandiyan naman yung guidance nila direct ng aming stunt team at ng aking kapartner na si Kylie. Kumbaga yung challenge na yun nababawasan, mas nagiging enjoyable yung buong process na yun. As an actor naman, yung character ko dito, medyo tricky siya dahil iba yung pinapakita niya sa labas, pero iba yung nararamdaman niya sa loob na sumasalamin sa
maraming tao na for sure ganyan din kayo. Iba yung pinapakita niyo sa pamilya niyo, sa friends niyo, pero deep inside, malungkot kayo, parang ganun. So very relatable yung character na yan. And challenge din siya dahil kailangan mahanap ko yung sweet spot, yung balance doon. And pwede ko ba sabihin yung... And yung character ko dito ay may PTSD kasi galing nga siya sa militar and nakita niyo sa Master Cutter, si Galo, same character po yun. Magkaduktong sila. A few years ago lang yung The Master Cutter. So, maraming naging experiences si Galo sa pagiging militar niya at dala-dala niya yung trauma na yun hanggang sa mag-retire siya at mahanap niya yung pamilya sa PBI. So, yun yung challenge po, Kuya Betong. You got it right. Yeah. Thank you po, thank you. Sabi ko na nga ba eh. Feeling ko ikaw talaga tayo nawawala kong tatay dito. What makes Firewall timely and important for Filipino audiences today? Any realization or lesson learned while filming the show? Well, nakakatuwa po dahil nga ngayon ay, ayoko yung word na sinasakop eh. Hindi naman siya word na sinasakop. Kumbaga, yung mundo po ngayon ay punong-puno na po talaga ng technology at hindi na po natin may kakaila na panahon na po nito ng mga anak po Sa natin. cellphone na lahat. Nasa cellphone na lang. Thank you for that, Chief. Anyways po. So, maganda po yung firewall na ito dahil like sinasabi ko po kanina, ang firewall ay gusto ko po talaga matuto. Bakit gusto ko po matuto? Kasi ang dami na po nangyayaring scams, ang dami na po nangyayaring mga savings natin nawala dahil sa isang pindot lamang ng mga masamang tao na yan na pagsasamantalahan na yung mga, alam mo yun, yung savings natin. So, malaking aral ito para sa mga lolo't lola natin. Of course, bilang isang anak, apo, na papayuhan ko yung mga mas nakakaedad sa akin na ito po yung understanding namin sa cybercrime or sa mundo ng internet. So maganda rin siyang pag-usapan through family. So, yun po yung, did you understand it? Of course. Thank you so much. Thank you, Buboy Jack. Yes, ngayong digital age, napapanood talaga itong Task Force Firewall because lahat ngayon nakatutok na sa cellphone, sa internet, sa social media, and dyan nakakita ng opportunity yung mga scammers. So, hindi nabibigyan ng pansin para sa akin masyado yung social media na yung mga nang-scam at nakakuha na ng pera, kagaya ng sinabi ni Bubo. So, kinain namin dito about SIM swap, yung mga scandal, mga sexploitation, mga ano pa ba, marami pa, ayoko na na-spoil, pero lahat ng tungkol sa cybercrime na tinututukan ng PBI. PBI ang tawag sa amin dito sa show. Yun yung pinakita namin sa mga tao. Learnings dito, of course, yung huwag tayo magbigay ng OTP. Lagi yan. Kasi meron ngayon sa panahon ngayon, kahit yung mismo bangko nagbibigay sa atin ng billing, sa credit card na experience Sila yun. mismo yung nagte-text. Oo, sila mismo yung nagde-text and minsan na-encounter ko yan, tinanong ko sa teller ko kung totoo ba yan. Sabi, huwag ka mag-click dun sa link kasi Yes. napapasok na rin pala ng mga scammer. Yes, Yung mga po. ginagamit ng mga bangko. Ngayon, nakalagay doon, may expired na in just 3 days, yung 6,500. Points, Kaya mga points yung na. mga points, Oo. redeemable points. Huwag po kayo mag-click dyan. Huwag po kayo magbibigay ng OTP. At i-aware na rin natin yung mga family natin, loved ones, about that. Para na hindi lang tayo yung napoprotektan, pati rin yung mga malan sa buhay. Yan lang po. At dahil sa sinabi ni Jack, let's all watch this. Ay, wala pala. Hindi, totoo yan, yung mga OTP nga, yung mga mag-expire na yung points mo. Wala naman akong ganung bangko, pero yung text ako ng ganung bangko. Hindi ko syempre pinag, wala akong ganung bangko talaga. Pero anyway,